Sa Alakapan, Cagayan, mayroong isang businessman na nagngangalang Paul Bermudez ang nagpasyang magpatayo ng isang pawn shop. At sa panahong yun, mayroon siyang isang empleyado na nagngangalang Christian Barkin. Christian, kumusta yung sales natin ngayon? Sir, sa ngayon po, okay naman po sir. Makakabenta naman po tayo sir. Mabuti. Pagigyan mo lang trabaho mo. Sir, At nagdagdag pa ng Christian, isang pwede mo empleyado si Mr. Papil Bermudez. ka at ipaskill mo dun sa labas yung hiring para magkaroon ka naman ng kasama dito. sige po sir, mag-print po ako ngayon sir. Guard! Sir, yes sir! Pakisuyo naman to, pakidikit dyan sa pagkawa natin. Sir, Para sir. welfare natin. Pagkalipas ng ilang araw, isang nagngangalang Gerald Anderson Biharin ang nagkataon na maghanap ng trabaho. Sir, good afternoon sir. Magtatanong sana ako ng sa yung hiring nyo ng empleyado nyo dito. Sige sir, pasok kayo dito sir. Sir, Hi sir, kayo po ba yung mag-a-apply sir? opo sir, ako po yung mag-apply ngayon. Sige, po ka muna at tatawagin ko lang si sir. Salamat sir. Agad naman itong natanggap sa kanyang trabaho. Pre, ang ganda naman tong sangrelo na to. Bagay kayo sa akin to. Bagay yan. Ganun. Tsaga lang, makakabili ka rin yan. Bagay. Saka pala, pare, baka may half day ako ngayong araw kasi may dadaanan akong importante eh. Sige pre, ikaw na bahala dito. Sige, salamat. Sige, ingat. Boss, kanya na eh. Boss, Sir. Buwan ka ng renta natin. Sir, Baka may pampana natin sa... natin. Buwan na lang, kahit ano, kung gusto mo, ikaw na bahala. Yes sir. Pagkalipas ng ilang buwang pagtatrabaho ay isang araw natukso si Gerald Biharin at dito na siya nagpa siyang gumawa ng isang krimen. Kinabukasan, pumasok si Mr. Barkin pero hindi nung pumasok oras na, wala Mr. pa rin si Biharin. Nagagalit si boss nito. Wala akong kasama. At pagkatapos nito mag-ayos dun sa pawn shop, nagsagawa ito ng inventory at dito na niya napansin na may nawawalang Parang kulang alahas. Parang kulang Hindi nagtatali yung details dito sa inventory sheet. Tsaka dito sa actual na nakadisplay. Bakit kaya? Tawagan ko nga si Biharin. Hindi sumasagot si Biharin Tawagan ko na lang si boss. Inform ko si boss na may lapses dito sa inventory sheet namin. Dahil sa pangyaring yun, nagpasa siya na tawagan ang kanyang employer. Hello Christian, napatawag ka. Anong problema? Ha? Sige, papunta na ako. Christian, ano ba talaga nangyari dito? Sir, ganito po kasi yun, sir. Nagkandak po ako ng inventory natin sa ating mga items na nakadisplay ngayong umaga. And napansin ko po, sir, na hindi po nagtali sa inventory sheet yung mga items natin na nakadisplay. Si Gerald, ba natanong mo na ba regarding dyan? Sa totoo nga po niyan, sir, tinatawag mo po si Gerald pero hindi po siya sumasagot. Mali ka. Tingnan natin yung inventory, samahan mo ko. Hindi po, sir. Tama ka, Christian. May ibang nawawala dito. Lingid sa kaalaman ng mga empleyado ng nasabing pawn shop na may naka-install na hidden camera si Mr. Bermudez.
At dito nga nakumpirma na si Gerald Berin ang kumuha ng mga alahas. At agad naman itong nireport ni Mr. Bermudez sa impilan ng pulisya. Sige po, sir. Sir, ano pong may paglilingkod po sa inyo, sir? Sir, magre-report lang po sana kami. Re-report po namin yung nangyari doon sa aking pawn shop. Ako si PMSG Jeffrey Padel. Ako po yung investigator dito sa Lakaban Police Station. Yun, sir. Yun, sir. Sir, ano pong nangyari doon sa pawn shop niyo, sir? Ganito po kasi, sir, meron pong naganap na pagnanakaw ng mga alahas sa aking pawn shop. Ano pong pangalan nila, sir? Ako po si Paul Bermudez. Ako po ang nagmamayari ng pawn shop. At siya naman po si Christian Barky ng aking empleyado. Sir, taga saan po sila, sir? Taga dyan lang po ako sa may Centro West Alakapan, sir. Cagayan. Saan po tong pawn shop ninyo? Dyan lang po sa may Poblasyon Alakapan. Sa tapat po ng, ng 7-Eleven. Yung PB pawn shop. Yes po, sir. Sa'yo pala yun. Sir, alam niyo po ba kung paano ba nangyari itong pagnanakaw? Ganito po kasi yung nangyari nun, sir. Nag-conduct po ako ng inventory sa aming items kaninang umaga. Anong oras? Mga alas 6 po ng umaga, sir. Tapos, At napansin ko po na habang ako po yung nagkakandak ng inventory, hindi ko nagtugma yung detalye doon sa inventory sheet namin at sa doon po sa naka-display na items. tapos, At yun po, tinawagan ko po ang aking partner, ang aking kasama sa shop na si Gerald Biharin. sino yung Gerald Biari na yun? Siya po yung kasama ko po sa shop na nagbabantay. So, empleyado rin siya. Ako sir, empleyado po sa shop. Tinawagan mo, Tinawagan ko po siya sir ng ilang beses pero hindi po siya sumasagot sir. pagkatapos yung tinawagan si Gerald Biari na kasama mo, nung hindi sumasagot, next na ginawa mo. Ang ginawa ko po, tinawagan ko po ang aking boss na si Sir Bermudez para i-inform sa kanya na meron pong problema sa aming shop. Agad-agad naman po siyang sumagot sa aking tawag at sinabi niyang siya ay pupunta agad sa shop para malaman kung ano yung totoong nangyari. So, si Gerald Biarin, saan siya? Kaninang umaga po sir, hindi po siya pumasok. Pero kahapon po sir, Pumasok siya. pumasok po siya. Siya na lang po yung naiwan dun sa shop namin sir. Kasi nagpaalam po ako na mag-half day po ako. Dahil madadaanan po ako ng importanteng bagay. So, siya na ang naiwan. Opo sir, siya na lang po yung nagbabantay dun sa shop namin. Siya na rin yung nagsara ng shop. Opo sir, siya na rin po yung nagsara ng shop. Kaninang umaga, hindi siya pumasok. Opo sir, hindi po siya pumasok sir. So, posible palang nangyari ito kahapon. Kaninang umaga niyo lang napansin. Kung ganon, so posibleng si Gerald Biarin yung suspect dito. Yes, Sa- sir. Pero po ba kayong ebidensya na pwedeng magpapatunay na siya nga yung kumuha ng mga nawawalang alahas? Yes, sir. Meron ako ebidensya, sir. Meron akong CCTV footage at kitang-kita po na siya kumuha ng mga alahas doon. Ito po, sir. Papakita ko, sir. Okay nga, eh. Kung kuha sa CCTV. Sige, kung gano'n, pwede na pala tayong magsampa ng kaso. Pwede rin nating huliin yung suspect. Pwedeng pasok to sa inquest proceeding kung sakali. Matibay yung ebidensya natin. Matibay.
kunin ko na lang kayo ng salaysay at saka papasa na rin tong CCTV footage. Sige po sir. Maraming salamat po sir. Dahil sa nakalat na ebidensya na CCTV footage at salaysay ng mga witness, agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang kapulisan ng Alakapan. Hello sir. Sir, Hipe. May kapalang ko sana yung may huling kaming tao na si Gerald Biaring, taga Central West Alakapan. Sige sir. Sige sir. Good morning, gentlemen. Tumawag sa akin si Sergeant Paterno at meron tayong aresto na suspect. Ang pangalan niya ay Gerald Benerin, taga West Alakapan. So, kayong dalawa ang itinalaga ko bilang arresting officers. So, remind ko lang kayo sa mga dapat yung gawin na i-maintain nyo yung security and safety ng aarestuhin ninyo. At sundin nyo yung tamang procedure ng pag-aresto, especially yung Miranda Doctrine. Kaya huwag nyo kakalimutan nyo sa kanya. Ha? Mag-ingat kayo sa gagawin ninyong arresting. Makipag-coordinate kayo sa barangay bago kayo mag-aresto. Kontakin nyo si Kapitan at magpasama kayo. Understood? Any comments? You may proceed. Good morning! Ay, good morning. Ano pong may pagdinig ko sa inyo sa mga sir? Ay, sir, nandito kasi kami para ipagbigay lang sir. Nahihingi sana kami ng assistance sa kung sino yung available. Magpapasama lang kami din sa pagpunta kay Gerald Biarin na nandito sa kasakupan ng barangay. Si Gerald Biarin. Yes, Oo nga, kilala ko yung tao niya. Sige sir, okay lang ba? Sila na lang yung padala ko. Sige na, kahit sino, sir. Sa inyo. Kahit sumunod. Mga kagawan, pwede bang samahin yung ating mga officers para puntahan at kung ano man kailangan nila sa bahay ni Gerald Biarin? Sige, Kapitan. Sigilungan po namin kayo. Sige, sir. Go. Punta na kami at nagmamadali kasi kami. Sige lang, sige. Ito po yun, sir. Ay, ito po yun. Ito po yun. Good morning, Mr. Kayo po ba si Mr. Biaren? Bakit po sir? Ako po yun sir, bakit? Mr. Biaren, iniimbitahan ka namin sa police station para sagutin ang reklamo laban sa iyo. Mr. Biaren, nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Yeah. Mr. Biaren, ikaw ay aming nuhuli dahil mayroong reklamo laban sa iyo. Ikaw ay may karapatang manahimik. Lahat ng iyong sasabihin ay pwede gamitin laban o pabor sa iyo. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado. At kung hindi mo naman kaya, pagkalulubang ka ng gobyerno ng isa, ikaw ay may karapatang sa tamang medical atensyon. Naintindihan mo bang yung mga karapatan? Sir. Matagumpay namang naaresto ang sospek na si Gerald Biarin at dinala ito sa Alakapan Rural Health Unit pagkatapos ay dinala siya sa Alakapan Police Station for proper booking and documentation.